araw-araw na pamumuhay sapagkat pera po ninyo ang pinaglalaruan ng mga tiwaling tao diyan sa gobyerno under the Marcos administration. And as our title is as suggested by our title, ang totoong usapin, babalik ko po kayo sa sentro, ang totoong usapin ay ang maanomalya, immoral, unlawful, invalid at unconstitutional 2025 budget. Sa higit na malaki, maanomalya at unconstitutional at criminal na 2025 budget. Kaya wag po tayong mawawala doon sa tunay na usapin na dapat panagutin natin sa ngalan ng transparency and accountability ng gobyerno ni Bongbong Marcos. Singilin natin sila. Bakit kayo nagpasa ng isang maanumalyang 2025 budget base sa isang blankong bicameral conference committee report na inyong rinatipikihan, inaprubahan, pinirmahan at ifinail sa House of Representatives Bills and Index Service. At patuloy po tayong humihingi ng transparency and accountability. Just yesterday afternoon, hindi lamang po tayo nakapag-live, pagpaumanhin po ninyo sapagkat napakarami nating hinaharap kahapon, pati sa ating mga kampanyang gagawin sa nalalapit na pagbubukas ng national campaign. But just to give you an update, at mahalaga na na-update ko po kayo sa usapin ng budget na i-file natin, yung questioning the constitutionality of the 2025 budget. Kagaya po nung sinabi ko sa inyo, ating pananagutin kung kaninong makating kamay yung nagpuno ng mga patlang, ng mga blanco diyan sa Bicameral Conference Committee report. Hanggang ngayon, palaisipan, babae ba yung may makating kamay na yan? Lalaki ba yung may makating kamay na yan? Grupo ba sila? Marami ba sila? Malaman natin na bukod ba dito sa Bicameral Conference Committee na tinatawag na third house or third chamber, meron pa bang fourth house or fourth chamber na higit makapangyarihan sa mababang kapulungan at sa Senado? Sapagkat hinayjack po nila yung proseso, yung tamang proseso ng pagpasa ng budget. Kaya po kahapon ay naisumite na po yung ating sulat diyan sa Secretary General ng House of Representatives. Ito po yung kopya. May tatak po ito. At ang tema po ng ating sulat na inihain sa Secretary General ng House of Representatives, hinihingi po natin yung komposisyon o yung pangalan kung sinong bumubuo nung sinisisi nilang technical working group o technical staff ng mga House of Representatives Committee on Appropriation. Bakit po ito mahalaga? Sapagkat matatandaan ninyo, sinisisi ni Stella Kimbo na ito raw po ay pinuno, yung blanco, ay pinuno nung mga technical working group, yung mga miyembro, o pinuno nung technical working staff, yung mga kaawa-awang empleyado, na alam ko yung empleyado ng House of Representatives, kayo po'y matitino, mararangal, honest, yung miyembro ng Technical Working Group. Subalit kinakailangan ko lang hingin ito bilang proseso sa aming pagbubuo ng kasong kriminal. Laban diyan sa kung sino man yung mga nakialam dito sa ating budget sapagkat hindi po katanggap-tanggap na 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino ay pinaglalaroan lamang ng iilang elitist at corrupt na politiko. At bukod po dyan, sumulat din po tayo. Yung sa House po ay natanggap ito kahapon ng 11 o'clock ng umaga. At yung doon naman po sa Senate Secretary, kay Senate Secretary Renato Bantug Jr., sumulat din po tayo na humihingi din po ng mga pangalan, ito po yan, ng mga miyembro ng Technical Working Group ng Senado at hinihingi nga po natin ito para naman makita rin natin sino ba yung bumubuo ng Technical Working Group ng Committee on Finance ng Senado. Dahil nga sinisisi nga nila yan Natatandaan nyo yung isang senador na naguhugas kamay, hindi raw po niya nabasa at hinayaan na lamang niya yung mga staff niya magpuno ng mga blanco. Kaya nga sabi natin, i-demote mo yung sarili mo, i-promote mo yung staff mo. Ikaw ang maging staff, sila ang maging senador. Total, hindi mo ginagawa yung sagradong mandato ng iyong tanggapan bilang senador na pahalagahan, bantayan at susuriing mabuti
yung pera at kaban nating mga Pilipino. Ganon din no, ang ating mga abogado ay nag-file po ng motion kahapon at kanina diyan po sa Korte Suprema. Hinihingi po ng ating mga abogado na makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po ibig sabihin nun? Humihiling po yung ating mga abogado sa Korte Suprema na utusan ang Senado at ang Kongreso, lalo na ang Kongreso, yung mababang kapulungan, yung House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill. Sapagkat kausap ko lamang ho kanina si Congressman Sid Ungab, yung aking kapwa petitioner, at maisog na kinatawan ng 3rd District ng Davao, si Congressman Sid Ungab. Hanggang sa ngayon, ay wala pong maipakitang enrolled bill ang mababang kapulungan. Humiling na po tayo sa Korte Suprema mag-issue ng subpoena para ilabas yung original copy ng enrolled bill. Ito po yung ating motion. I-final din ito kahapon. So tuloy-tuloy po yung ating kaso, hindi po natin pinababayaan ito at ating patuloy na pinasisinungalingan yung sinasabing itong usapin sa budget ay political lamang. Hindi po. Criminal po ang pinag-uusapan natin. Hinahanap natin kung sino yung maaari na nating kasuhan ng criminal case sapagkat isa pong falsification of legislative document, isa pong usurpation of legislative authority. Ilan lamang po ito bukod pa sa violation of RA 319, yung tinatawag po nating anti-graft law, ang ginawa nila dito sa hindi makatarungan at unconstitutional na pagpasa ng ating 2025 budget. Binabalik ko po ang usapin sa budget sapagkat ito po ang tunay na issue, hindi po yung impeachment. Naglabas na po ng kautusan ang Korte Suprema, inaatasan ang Senado, ang mababang kapulungan at ang tanggapan ng Pangulong sumagot doon sa ating demanda laban sa constitutionality o kini-question ang constitutionality ng 2025 budget. Ito po linabas nila, I think, nung Wednesday. Naglabas po ng kautusan ng Korte Suprema, binibigyan ng non-extendable 10-day period ang Senado, ang House of Representatives at ang tanggapan ng Pangulo na sumagot doon sa ating demanda laban sa 2025 budget. At ganun nga din yung nasabi ko kanina, sumulat na po tayo sa Senate Secretary at dyan po sa Secretary General ng House of Representatives. Hinihingi po natin yung mga pangalan ng mga empleyado ng Senado at ng House of Representatives na bumubuo doon sa tinatawag na Technical Working Group o yung Technical Working Staff. Para nang sa ganon, mabuo po natin yung ating pagbibuild up ng kaso at masampahan na po natin yung mga pumirma ng blankong Bicameral Conference Committee report at kung kaninong makating kamay yung nagsulat ng mga halaga doon sa patlang o blanko na iniwanan po ng mga miyembro ng Bicameral Conference Committee. Pananagutin po natin yan. At sumulat na rin po tayo dito sa Korte Suprema, nag-file po ng motion ang ating mga abogado na humingi ng makapag-issue ng subpoena duces tecum. Ano po yun? Hinihiling po namin sa Korte Suprema na utusan ang House of Representatives Bills and Index Service, ilabas ninyo yung enrolled bill. Kaya hinihingi natin yung kopya ng enrolled bill na hanggang sa ngayon ay hindi nila mailabas. Kaya tumakbo na tayo muli sa Korte Suprema. Nag-request po tayo through isang motion na mag-issue ng subpinahan na yung Bills and Index Service ng mababang kapulungan, ilabas yung enrolled bill na yan. Yan lang naman ho yan eh. Ang usapin dito, simple. Ilabas niyo yung enrolled bill. Ibangga natin doon sa blankong BICAM report. Magkakaalaman ho yan. Ilabas ninyo yung General Appropriations Bill. Kahit yun, ipakita din ninyo, matetrace po natin yan. Tama si Pangulong Duterte. Huwag ninyong paglaruan ang transaksyong gobyerno. Napakaraming papel po niya, napakaraming kopya. Hindi ninyo mapeperpekto ang inyong krimen. Ito na nga, inahabol namin kayo sa ngalan ng transparency and accountability. So yun yung update natin. Tuloy-tuloy po tayo. Hindi tayo magbibigay ng kahit na anong espasyo sa ngalan ng transparency
and accountability.